at saka ano, yung mga seaman. Marami na rin akong natuturuan. So, walang pinipili dito sa IMG. Welcome kayo lahat. So, financial education should be free and readily available to those who seek it. So, ayan kami, sharing mission to everyone kasi nga mission nga to si IMG na spread na tong financial literacy. So, ayan, isi-share ko sa inyo itong ginagawa namin pag Sunday kasi pag day off ko lang dito sa Singapore kasi yan nga, kasambahay ako dito sa Singapore. Pero yung day off ko, every Sunday lang, once a week. So, ito yung ginagawa ko. Mula nang nag-IMG member ako, nagiging missionaryo na ako sa financial literacy. So, yung mga kaibigan ko na tinuturuan ko na din sila paano ang tamang pag-iipon or pag-i-invest. So ayan kami pag during Sunday nung wala pang COVID. So ayan, ang saya kasi nakapagturo ka ng maraming kaibigan or mga kaibigan ng kaibigan mo. So ayan, sila Ma'am G, nandito pa si Ma'am G Isaal, siya yung nagturo sa akin o nagdala sa akin dito sa IMG. Sila yung mga mentor sa akin na sila yung nagtuturo sa akin na magiging din ako financial educator kasi ito na nga si IMG, spread natin yung financial literacy. So yung naturuan mo, sila na din magturo sa mga kaibigan nila. So ayan. So ayan, Zoom webinars online. Ito, guest around the world for free. Ito na yung ginagawa natin ngayon. Nandito kayo sa Zoom. Ayan, ito yung Zoom. So, ayan, guests around the world kasi nandiyan kayo sa Qatar, sa Oman, sa may sa UK, si Coach Mel, nasa UK. So, but ibang bansa na tayo kung gusto lang niyo matuto talaga, nandito si IMG na willing magtuturo. Daming coaches dito sa IMG. So, ayan, napaka-proud ako. I-share ko to sa inyo na kahit na kasambahay lang ako dito sa Singapore, na-meet ko na yung truly rich people sa Pilipinas. Ito na ang presidente ng IMG, si Sir Joanne de las Piñas. Sila yung founder ng IMG, si Sir Noel, si Sir Bart. Naka-dinner ko na sila. So, proud talaga ako na nabago yung buhay ko dito sa IMG. Na kahit katulong lang ako dito sa Singapore, pero na-meet ko na sila, na naka-dinner ko sila. Nakaano ako, yung nabago talaga mindset ko dito kasi ito talaga yung mga totoong tao na tumutulong kahit mahirap ka man or hindi tinitingnan yung status ng buhay mo. So ayan, si President Joanne at saka si President Duterte, nag-meeting yan sila na ito na nga, i-spread na tong financial literacy sa ating bansa kasi ito yung sagot ng kahirapan sa ating bansa. Kaya yung kailangan nating i-spread pa yung financial literacy talaga kasi ito yung cause ng kahirapan, yung walang edukasyon about sa financial. So, ayan, si President Duterte, na-share na rin natin ng book ng IMG. So, mamaya, natin yung book ni IMG. So, ayan, si Sir Rex Mendoza, siya yung ng financial guru natin sa Pilipinas. So, napaka-proud ko na bilong ako sa community ng investor at saka tumutulong sa bansa natin. Naangat na tayo. Hindi na tayo aasa sa ayuda sa Pilipinas. So, mabawasan yung mahihirap sa Pilipinas. So, ayan na nga, kami dito sa IMG kasi mayroon tayong convention or learning with, travel with learning. So, ako nakapunta na rin ako ng Malaysia, enjoy talaga kasi yun, ma-meet mo lahat ng mga IMG member na nag-educate din sa atin. So, kung member na kayo ni IMG, maka-join na kayo sa ating mga big events sa ating community. So ayan, si Ma'am G, siya yung angel ko na nagdala sa akin talaga. Napaka-proud ako na nabilong na talaga ako dito sa IMG. So ayan. So dito na tayo sa ating main classes. Ito na nga yung book, The Secret to Saving and Building Your Future, Become Your Own Financial Educator. Ito talaga yung book na napaka-powerful. So dami kang matutunan nito. Kung member ka na ni IMG, mayroon ka nito sa IMG portal mo kasi mabigyan ka ng portal mo. Or kung hindi ka pa member, mag-ask ka lang sa nag-invite sa'yo ng copy nito sa PDF copy. So sabi ng book na ito, sa likod ng book, ayan, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Para sa lahat talaga yung financial education. So talagang powerful to. Dito mo matutunan paano mag-build ng yung wealth ng tama. So yung hindi ka din ma-scam. So sabi na sa introduction ng book na ito, when it comes to securing and saving their future, many good people fail.
Ayan, many hardworking people fail. Mga hardworking naman mga Pilipino pero nafe-fail, walang ipon pagtanda. So many smart people fail. Ayan, mga cum laude graduate pa nga pero pagdating ng pagtanda, ayan, nakaasa sa government or rely sa children. So ayan, nagfe-fail. Many young people fail. Ayan. So many old people fail. So many teachers fail. Ayan na nga, 'di ba sabi ko kanina na may najisikasuhon na nga principal pa nga sa school pero nagiging janitress na lang pagtanda niya kasi nga nagfi-fail siya, hindi siya nakapag-save para sa kanyang future. So ayan, napakasakit 'di ba kung teacher ka, yung ano ka, engineer ka pero pagtanda mo nakaasa ka lang sa sa anak mo or sa government or nakaasa ka sa ayuda ng government. Ayan. Kasi nga, yung hindi mo napaghandaan yung pagtanda mo. So dito sa IMG, talagang tuturuan ka dito paano paghandaan yung future self mo, pagtanda mo. So ayan, many engineers and doctors fail. Ayan, many OFWs fail. Ayan, kung hindi ko na-meet si IMG 2 years ago, 2018 kasi ako nag-member ni IMG. Ayan, nag-feel ako kasi gusto ko nang umuwi sa Pilipinas, pero kung umuwi na ako sa Pilipinas, ayan, walang ipon. So nag-feel ako, pero buti na lang talaga, bago na-meet ko si IMG, ayan, na-wake up talaga ako dito sa IMG. So ayan, hindi na ako mag-fail kasi nakapag-ipon ako ng aking pang-retirement, early retirement. So many enough retiring without enough savings. Ayan, these people don't sit out to fail, they do because they fail to plan and manage their personal finances. So anong problema? Dahil nga they lack financial education. Kaya importante talaga magpag-aralan natin tong financial education. So dito sa IMG, free lang to. So welcome kayo lahat. So ito, long-term effects of financial ignorance. Ayan. Senior citizen survey in the Philippines, ayan, 30% forced to work. Yan, gusto nyo ba sa pagtanda nyo, retire na kayo, nag-work pa kayo? Sa akin, hindi. Ayoko yung mag-work na ako ng matanda na ako. Kaya nag-ipon ako ngayon, nung natutunan ko talaga yung proper way of savings, nag-ipon ako para pagtanda ko, hindi na ako mag-work. So ayan, free na ako. Yan, 40% dependent on children. Yung children yung inaasahan nila na may anak naman ako, sila nang bahala sa aking pagtanda. So wag yang ganyan kasi maling mindset yan. Wag nating iasa sa ating mga anak yung ating pagtanda. So ayan, 'di ba, may mga matanda dati, yung mga sabi nila, mag-anak tayo ng marami para yung anak natin ang bahala sa ating pagtanda. Yun mali na yan, baguhin na nating na mindset na yan, baguhin na natin. So bagong na tayo. So ayan, kailangan magiging financially independent na tayo pagtanda natin. Huwag tayong aasa sa ating mga anak. So ayan, 20% abandon, left in the home for the aged. Ayan, pinabayaan ng pamilya, yung anak, kinikick out na nga sa bahay nila kasi wala na silang silbi. Ayan, palaboy-laboy na lang sa daan. Or pakilimos na lang sa daan. Nakita ko diyan sa Manila, yung maraming matanda noon, nung lang sa gilid ng daan, nanghingi ng limos or tulong. So ayan, abandon. So kawawa, 'di ba? So wag nating hayaang mangyari sa ating buhay. Kasi hindi natin alam kung alagaan ba tayo ng ating anak o pamilya pagdating ng pagtanda natin. So ayan, 8% relying on pension, or sabihin niya, mayroon naman akong SSS, GSIS or PhilHealth. So okay na. So ayan, 8% lang. So hindi yan enough. Hindi yan enough talaga. So yan, 2% lang yung financially independent. Ito yung goal nga ni IMG na padamihin tong 2%. Ito tayo na nandito na sa IMG na educate na. So talagang pasalamat kayo sa nag-invite sa inyo dito kasi nabilong na kayo dito sa 2% na financially independent na pagtanda natin. So ayan yung goal ni IMG, padamihin tong 2%, bawasan yung 30% at bawasan yung 40%, 20%. Ayan. So ayan yung goal ni IMG. So kayong mga IMG member na, spread pa natin yung financial literacy na mission natin dito sa IMG. So yan nga, financial independence begins with the proper financial education. Itong book na to, talagang powerful yan. Talagang yan yung sa akin, pa-change ng aking mindset dito sa IMG. So yan. So hayahay, di ba? So financial education nga is not just for the wealthy, it's for everyone talaga. Balik-balikin ko yan para kayo lahat, welcome kayo dito lahat. Walang pinipili dito sa IMG.
So if you want to invest, invest time to learn investing. Huwag kayong basta-basta lang mag-invest na hindi niyo inaaral kasi ayan, scam na. Maraming nag-invest doon sa mga scam na sabihin sa kanya na sabihin sa'yo na, friend, invest ka dito kasi magduduble na yung pera mo in 3 months. So, ayan, scam na pala yon. So, ayan, pag-aralan mo muna bago ka mag-invest. So, dito sa IMG, tuturuan ka talaga para hindi ka ma-scam. So, ayan, dito sa ating buhay, may mga challenging future tayo na kinakaharap. Itong number 1 is uncertain labor market. So, klaro pa ba yung ano ko? Wala pa bang, unstable bang ano ko? Pwede, i-off ko muna camera ko ha, coach, kasi unstable yung signal ko. Okay lang ba? Sana ba yun? Off ko mo yung camera ko ha, para ano yung klaro yung ano. Ayan, number 1, uncertain labor market. Ito na yung automation and powerful software continue to replace more and more workers. Ayan yung mga company dati, mga tao pa yung nag-work dyan, gumagawa ng sasakyan, yung mga dyan sa McDonald's, marami pang tao dyan na mag-assist sa'yo. Pero ngayon, napalitan na ng mga machine. Do it yourself na, mga machine na nagtatrabaho or robot na. Ito, sa immigration dati, tao pa yung nag-assist sa akin nung bago ako nag-abroad. May tao pa dyan nag-assist sa akin na papasukin ako, nag-check sa aking passport. Pero ngayon, thumbprint ka na lang or yung mukha mo na lang, i-ano mo dyan sa video na i-recognize ka na lang ng video dyan. So, wala nang tao na mag-assist sa'yo. Tapos kung ikaw yan, kung ikaw yung nandyan sa company na yan, tapos pinalitan ka ng robot na yan, so kawawa ka kung hindi ka nakapaghanda. Kaya paghandaan natin yung ganitong challenges. So yeah, number 2, challenging future is low saving and high debts. Ito yung many people have to work beyond 65 years of age to survive. Yan nga, tingnan mo si senior citizen, si Lolo na nagtatrabaho pa rin kahit matanda na. Kasi nga, kailangan niya mag-survive. Kakain pa rin siya pagtanda niya, kaya kailangan niya magtrabaho kasi yan nga. Kung nalaman niya itong maghanda muna, nung kabataan niya siguro, hindi nakapaghanda, kaya ayan, dapat sana, ang goal natin dito na pagtanda natin, hayahay na lang ang buhay natin. Hindi na tayo nagtatrabaho or nagtatrabaho man tayo para sa ano na lang, para ano na lang, hindi yung para lang, para may makain. So ayan, isa pang 94 years old na ito, service crew sa McDonald's, nagtatrabaho pa rin siya. Yan na nga, instead na payahay na sana or travel, pero hindi magawa kasi nga, kailangan mag-survive. So ayaw natin mangyari yan sa atin. Ako, ayaw kong magtrabaho pa ako sa ganyang mga edad. So, ayan, nag-iipon na ako ngayon. So, ayan, number 3, high cost of education. So, lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Ayan, kung may mga anak kayo ngayon, or nagpaplano kayo mag-anak, ayan, kailangan yung handaan yung pang-college nila kasi, ayan, tuition fees in the Philippines increases every year by 10%. So, paghandaan natin yung pang-college ng mga anak natin pagdating ng college nila. Gaya ko, high school graduate lang ako kasi hindi nga ako makapag-college kasi walang pera, walang paghahanda yung parents ko. Hindi naman natin masisi yung parents natin kasi yan nga, wala silang education, hindi sila na-educate na hindi nila napaghandaan yung pang-college ko. Kaya yan. So ayan, challenging future is increasing. Number 4 is increasing cost of living. Yung pagtaas ng mga bilihin sa ating bansa or kahit saan, many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the needs arises like emergency repair, illness, tuition fees, yan na nga, pag mga etc. na mga emergency sa ating buhay, ayan, their only option is debt, mangutang. So ayan yung iwasan natin na mangyari sa ating buhay. Kailangan natin yung paghandaan yung challenging future na yan. Halimbawa, masiraan ka ng bahay, may binagyo yung bahay mo, meron kang emergency fund na pang-repair ng bahay mo, emergency repair. O halimbawa, kung magkasakit yung isa sa pamilya nyo, kailangan talagang paghandaan yan kasi mahal na magkasakit ngayon. So yan, with financial education and proper execution, you can face all those challenges. There is hope, may pag-asa. Habang may buhay, may hininga tayo, may pag-asa tayo sa buhay. So ayan, napaka-thankful ako na nabilong ako sa IMG, na-educate ako dito 2 years ago. Kasi, ayan, na-predict ko ng future ko na hindi ako maghirap, hindi ako aasa sa aking pamilya,
or kailangan financially independent. So who is IMG talaga? Sino ba talaga si IMG? Si IMG or International Marketing Group is a pioneering global company that serves as a platform towards the age of financial security. It caters the financial needs of every individual and families who wish to access financial independence. Ayan na nga kung gusto mong magiging financially independence kapag dating ng pagtanda mo. Ayan, si IMG ang makapagturo sa iyo. Nandito lahat ang learning sa IMG. Kung nakapasok ka na sa IMG, talagang dito matutunan lahat. Kasi itong ginagawa ko is basic lang to. Mas may deeper pa na learning pag member na kayo ni IMG. So si IMG is tulay. Siya yung tulay. Tulay mo na makapag-access ka doon sa mga company na makatulong sa'yo na mapaghandaan mo yung future retirement mo. Ayan. So ayan na nga, si IMG, International Marketing Group, is a financial education company. So, financial distribution company and membership platform company. Dito sa IMG, you can learn, you can invest, you can build business in financial industry. Ayan na nga, itong nagawa ni IMG sa akin talagang grabe. Grabing change sa life ko. Kaya makapag-retire na ako by next year. Wala na akong amo next year. By God's grace. Ito si IMG, transforming people talaga kasi ako grabe talagang na-transform ako dito sa IMG. So from spender, ako 21 years na dito sa Singapore, pero talagang spender ako. Kung magsahod ako, talagang gastusin ko yan or padala lahat sa Pinas or wala, hindi nagtira para sa aking future. Ngayon ko lang natutunan, dapat pala akong mag-save para sa aking future. So ayan, ginawa akong savers na dito sa IMG. Investor, kasi investor na ako, tapos entrepreneur na. Si IMG talaga is, we deliver a financial wake-up call dito sa IMG. So, sana kayo din, mag-member na kayo ni IMG, kaya para mas marami pang mabago sa buhay ninyo, hindi lang kayo mag-work for life. Kailangan din, dito mo matutunan ang pera nga, pwede pala nating pagpatrabahuin yung pera natin. So, ayan, si IMG, you can access to major provider na ni IMG. Kung ikaw member ka ni IMG, kung gusto mong mag-invest sa yung healthcare, andyan si Kaiser, automatic access ka diyan. Kung gusto mong i-secure yung family mo, yung get a life insurance, nandito din si Manila Bankers or Fidelity. Or investment, gusto mong mag-invest dito kasi may iba't ibang classes yung kung gusto mo mag-invest dito sa mutual fund, may sarili tayong training diyan. Dito din sa Manila Bankers may training din diyan. Dito sa Kaiser may training din. So kung member na kayo ni IMG, bawat dito sa mga company na to, yung SMDC kung gusto mo mag-invest sa real estate, itong SMDC Ayala Land kung gusto mong invest mga condominium, ayan nandito sa SMDC, partner siya ni IMG. So ayan, maka-access tayo dyan. Kung gusto mo ring i-secure yung mga i-insured mo yung bahay mo, yung kotse mo, andito si Mafre, General Insurance, ayan yung mga partner ni IMG o provider na partner ni IMG. So, pwede tayong maka-access dyan kung member tayo ni IMG. Ayan na nga. So, ito, bagong ni IMG, ito si Palawan. Kilala naman siguro ninyo si Palawan, di ba? So, ayan, si IMG is one-stop shop. So, hindi man kami si SM, pero we got it all for you. Nandito lang sa IMG. So, ayan. So, is IMG legit or registered ba sa Securities and Exchange Commission? Yes po. Legit po si IMG. So, kayo na lang mag-research dyan. Ayan yung registration numbers or ayan. So, may deeper pa kayong explanation about this kung mag-member na kayo ni IMG. So, ayan. Common saving formula. Ito yung formula ko dati, kaya wala akong naipon. Nung hindi pa ako member ni IMG, hindi pa ako na-educate, ito yung formula ko. Ito yung karamihang formula ng ating mga kababayan na walang naipon pagtanda kasi ito nga, pagka-income, pagka-sahod, gastos ka agad yan. Punta sa mall o bili ng mga kung ano-ano, yung may sale or kain sa Jollibee, Starbucks or sa or bili ng mga Globe or yan, mga expenses ka agad. Walang ipon. Kaya question mark yung ipon. So, ayan yung wrong formula. Kasi tayo, nagtatrabaho tayo. Ngayon ko lang natutunan tong anong meaning ng job. Job is just over broke pala. Kasi ako dati,
Pagkasahod ko, yan, gastos ko na kaagad, padala sa Pilipinas, hindi nagtira para sa aking sarili. So, ayan, wala pang katapusan, wala na akong pera, hintay na naman ako ng sahod ko. Ayan. So, common saving formula na ito ganito, income, expenses, tapos savings, wrong formula yan. So, binago na yan dito sa IMG. Nung mula nang nag-IMG ako, ito na ang sinunod ko. Pay God and yourself first. Ano ba to? Ayan, 10% tithes to God yan. Kasi yung buong sahod mo, magbigay talaga tayo kay God. Dito ko lang din to natutunan na importanteng ibigay natin yung hinihingi ni God na 10%. Sa kanya to. So, ayan yung tithes mo, 10%. Ibawas mo yan sa sahod mo. Ibigay mo yan sa church kung saan ka na nabilong na kung nabilong ka sa church na doon mo yan ilagay or sa charity. So, ayan, yung mula nang sinunod ko talaga to na 10-20-70 rule, ito yung 10% tithes kay God kasi siya yung business partner natin. Tapos 20% yan yung i-save mo para sa sarili mo, sahuran mo sarili mo. Dito ko lang din natutunan yan na importanteng sahuran muna natin sarili natin kasi tayo yung nagtatrabaho. Ay hindi yung ibili lang ng kung ano-ano dyan na i-reward natin sa sarili. Ang ibig sabihin nito is for your future. Buy healthcare or insurance. Tapos invest ka sa mutual funds. Mamaya matutunan natin saan yung mag-invest sa mutual fund or other asset. Yan yung i-saving mo for your future. Yan yung 20% na sahod mo sa sarili mo. 70% yun expenses mo, yung sa bahay mo, pangkain, or pang-travel, or clothing mo, or transport, yun mga iba't ibang bill, or sa mga education ng anak mo, ayan. So, ayan, 10-20-70 rule, ito yung prosperity formula. Ito na yung tinuturo ni IMG na sinusunod ko, kaya nakaipon na ako ng para sa aking early retirement. So, yan yun. Tithes, savings para sa sarili, pay God and yourself first, then 70% yung expenses. So, iyan, classify your needs and wants. Yung bago ka bumili ng gamit, iano mo muna yan kung may purpose ba yan o pang forma lang, yung pang pasikat lang ba. So, ayan, dati kasi, yung hindi pa ako na-educate na IMG, nangungutang ako ng cellphone, di ba? May hulugan na cellphone. Ayan, para may, wala akong sahod, di ba? So, nangungutang ako ng cellphone para pang payabang sa mga kaibigan ko na may bago akong cellphone. Pero ayan, walang ipon. So, wag muna tayong mag-iPhone kung wala tayong ipon. So, ayan, purpose o forma, bago tayo bumili ng gamit, isipan muna natin yung future natin, kung ano ba yan, needs ba yan or what. Lang. Ayan, cut the little expenses. Ito yung dati nung hindi pa talaga ako na-educate, ayan, nabilong ako sa mga barkada dito sa Singapore. Ayan, nandyan yung inuman, barkada, kainan, or gimmick-gimmick. Ayan yung mga gastos ko na hindi pala kailangan natin sa ating katawan yan. Bawas-bawasan na natin yan. So mula nang nag-IMG ako, talagang binabawas ko na yan sa ko. Ayan, coffee, Starbucks, yung ganyan. Mga pasikat lang ba? Tapos wala palang ipon. So, ayan. Ayan ngayon na marunong na ako. Ayan, nagbabaon ako ng tubig. Dati kasi hindi ako nagbabaon ng tubig pag mag-day off kasi may mabibili naman sa labas. Ayan. So, ngayon, nagbabaon ako ng tubig. Nakatipid na ako. Ayan, iniipon ko na kasi may mapatunguhan na yung pera ko pala. So, ayan. Remember the 33 pesos per day can go a long way. Mamaya, maintindihan natin yan na ang buo nagsisimula sa barya. Ito, where do you get the money to invest? Ito na nga, soft drink or water. Example dito, 25 pesos per can lang, example. So, frequency na, dalawang beses ka sa isang araw uminom ng, bumili ng tubig or cans or drinks. Ayan, monthly cost pala niyan is 1,500. Annual cost, 18,000. Kung ini-invest pala yan, mamaya matutunan natin yung 12% kung saan yan. Yan, 1.5 million pala yan kung ini-invest yan, iniipon yan. Kung natutunan ko to 20 years ago, kasi 21 years na ako dito sa Singapore, ayan, milyonaryo na pala sana ako. Ayan, coffee nga, yan, dati, kung magkasahod, ayan, sa Starbucks. Pero yung example dito, 20 pesos per cup, 3 cups ka a day, so 1,800 pala yan sa monthly cost. Kung annual cost is 21,600. Kung in 20 years, kung sinisave yan doon sa 12% rate of return, 1.8 million. Ayan na nga, cigarette, beer, nandito pa yung mga barkada ko dati. Dito pa din yung
Ayan, naano ko sa mga barkada kaya walang naipon. Kung ano pala, inipon pala yon 4.8 million pala yan. Ayan, kung natuturan ko lang talaga si IMG ngayon, milyonaryo na sana ako. So ayan, Luto ticket dito sa Singapore. Sinong nandito sa Singapore? Ang Luto dito is, ang tinatawag dito is 4D ang tinatawag. Laging maraming haba ng pila doon sa 4D. 4D, bumibili ng 4D ticket para nagbakasakali kung manalo. Kung iniipon pala yung nila, 20 pesos lang yung example dito. Pero dito alam ko may nagastos dito pag $50 para lang makabili ng ticket. Pero ayan, kung inipon nga 1.2 million, millionaire na sana. Ayan, extra phone bills. Ayan, maraming cellphone, maraming load binibili. Ayan, 1 million yan. Ayan, eating out nga, gimmick. Dati, hindi pa ako na-educate, ayan, kapag magsahod, ayan, gimmick lahat yan sa labas. So ayan, 4 million pala yung kung iniipon. Itong hair maintenance, yung kulot nagpa-straight, ang straight nagpakulot, guilty ako niyan. Kasi alam nyo bakit? Kung bakit? Ayan, ayan yung ano ko, 2 million na pala yan. Ayan yung ako dati, ang straight ko na buhok, pinakulot, pina-straight ulit, ayan. Yung kung nag-ipon pala ako, millionaire na sana ako ngayon. So ayan, next is beware of little expenses. A small lake will sink a great ship. Ayan ang yung sabi ni Benjamin Franklin. So hold on muna, inom muna ako ng tubig. Bakit hinihingal ako ngayon? Okay na, ito, millionaire's habit. Spend less, save more. Ito na, save more na ako ngayon. Lagi na ako nagsisave, nag-ipon na ako lagi. Hindi na ako gastos-gastos kasi nga gusto ko na mag-retire next year. So ayan, earn more. Dito sa IMG, matutunan mo yung saan ka mag-earn more. Maraming learning dito na pwede kang maka-increase cash flow. Hindi lang yung sahod ang aasahan mo. So dito, become a business owner. Dito sa IMG, tuturuan ka kung paano ka magiging business owner din. So ayan, become an investor. Ito na nga nagawa ni IMG sa akin. Nagiging na din ako. Millionaire's habit na rin yung ginagaya ko yung mga millionaire. So ayan, why we invest? Bakit tayo mag-invest? Ito na. To beat inflation. Ano ba yung inflation? Inflation is the increase in prices of goods and services. Ito na nga example, itong wallet na to, 1,000 pesos to ngayon. In next year, 1,050 na yan. In 10 years, 1,700 na yan. In 20 years, is 2,700 na yan. Yan yung inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin at saka pagliit ng value ng money. Ayan yung inflation. Kaya tayo mag-invest para ma-beat natin yan. Excuse me po. So ayan, to beat inflation. Tayo, ang alam lang natin is mag-iipon sa bangko. Kasi safe sa bangko, di ba? Nung hindi ko pa talaga natutunan to, sa bangko lang ako nag-ipon kasi safe nga sa bangko. Ayan. So dito ko lang natutunan, if you save pala sa bangko, 0.25% lang yung binigay ni bangko sa akin. So ayan, example nito, 100 pesos mo, yung 100 pesos ko, ang binibigay ni bangko is 0.25 centavos, 25%. So halimbawa, 100 pesos mo, may interest lang yan na 25 cents. So minusan pa yan ng withholding tax na 20%, so 0.05 cents. So net after tax, yung 100 pesos mo, 20 cents lang yung interest niyan annually. So hindi pa natin kinakaltas yung inflation. Ano yung inflation? Yan yung 5% na yung pagtaas nga ng bilihin, kung bumibili ka ng item, ayan na nga, 5%. So 5 pesos, halimbawa yung 120 mo, 100 pesos and 20 cents, binawasan ng inflation na 5% is 5 pesos. So actual value of your money after 1 year is 95.20. So you lose. Diba? Ngayon ko lang to naintindihan na hindi tayo dapat hindi tayo maglagay ng pera na malaking pera na pang retirement natin sa bangko lang. Yung ilagay natin sa bangko is yung pang emergency fund natin. Pero yung pang invest natin para sa ating retirement, wag natin dito ilagay. Mamaya matutunan natin saan yan. So ayan, value of your money. Last time, kung may 1,000 ka, marami ka pang mabibili. 2003, yan, isang trolley pa yung mabibili mo. Punong-puno pa yung trolley mo nung
kapag may 1,000 ka. 2014, yung 1,000 mo, kunti na lang mabibili mo, kalahati na lang ng trolley, di ba? Tapos ngayon, may 1,000 ka, ayan, kung anong pumunta ako sa market, nung umuwi ako, saan ba yung 1,000 ko? Ano bang nabibili ko sa 1,000 ko? Biglang parang wala akong nabili. So ayan, yung value natin ang pera natin is lumiit yung value ng pera natin, tapos pagtaas ng bilihin. Presyo ng bilihin. So, ayan yan. 2019, yan lang mabili mo ng 1,000 mo. So, ayan. Bakit tayo mag-invest? Dahil to achieve our dreams, yung mga pangarap natin, gusto mo bang magkaroon ng magandang bahay pag retired mo? Kailangan, paghandaan mo yan, mag-invest ka yan para may maganda kang bahay na matirhan. So, paghandaan mo yan, huwag mong utangin yan. Yan, paghandaan mo yan or pag-investan mo yan. O gusto mo pag-retire mo, yan, gusto mong hayahay na retirement, yung may pera ka na walang stress-free, ayan, paghandaan mo yan, mag-ipon ka yan or mag-invest ka para sa yung retirement. Yan yung ginagawa ko ngayon. Ayan din, travel around the world. Kung gusto mong mag-travel around the world, ayan, mag-ipon ka, mag-invest ka para dyan. Kasi ako din, yan yung nag-ipon din ako para sa makatravel naman ako kahit sa Pilipinas kasi hindi ko pa nalibot yung Pilipinas. So ayan, financing education. Yan nga, 'di ba? Sabi ko kanina na nag-increase yung tuition fees every year by 10%. So kung may mga anak kayo ngayon na maliit pa, yan, paghandaan yan, pag mag-ipon na kayo, tingnan niyo yung piggy bank na tabi ng bata. Habang lumalaki yung bata, kailangan nag-ipon na kayo din. Lumalaki na din yung ipon mo para sa kanyang college tuition fees. So yan, family outing or vacation, kailangan paghandaan din yan kasi mahal yan. Kung halimbawa mag-outing kayo or mag-vacation kayo sa sa Palawan or sa Boracay, may expenses yan kaya paghandaan natin yan. Mag-ipon tayo or mag-invest tayo. Or gusto mong magkaroon ng farm o tanda mo nasa relax na place. So ayan, paghandaan mo yan kasi nga bawat pangarap may presyo talaga, mahal pa. So, ayan, dito na tayo sa X-curve concept. Ano ba itong X-curve concept? Dito ko lang din ito nalaman na tayo lahat mayroong X-curve sa ating buhay. Ito na nga, yung blue line is money line. Ito yung red line, yung responsibility line natin. So, habang bata pa tayo, wala pa tayong ipon, di ba? Hindi pa natin alam din. Ako din, hindi ko pa alam yan. Wala pa tayong ipon. Tapos, may responsibilidad na tayo. So, ang goal natin is pagdating ng pagtanda natin or dapat natin pataasin yung money line. So, dapat big savings na tayo pagtanda natin. So, ayan. So, tapos yung responsibility natin, bababa na siya. Dapat nating gawing goal natin na pataasin yung savings, bababain yung responsibility. So, ayan na nga, ang responsibility natin is food, shelter, clothing, education ng anak, ayan, health natin. Tapos kung may mga utang, ayan, loans. So, dapat pagtanda natin dito na sa ayan, ang suporta dyan is active income kasi tayo yung nag-work for money. So, ayan, permanent yan kasi pagdating ng pagtanda natin, kakain pa rin tayo, kailangan pa rin natin may matirhan, kailangan pa rin natin magdamit, at saka yung health natin dito sa pagtanda natin yan, yun yung dapat na-secure na natin yan. At saka yung utang natin, wala nang utang dapat. Kaya yung responsibility, ayan, bababa na. Kung big savings ka na, automatic, bababa na yung responsibility mo. Kasi dapat niyan, wala ka nang pinaaral na yung anak mo, nakatapos na dyan. So pagtanda mo, ayan, nabawas-bawasan na yung responsibility mo. So ayan, habang bata pa tayo ngayon, may active income pa tayo, dapat tayong magtabi. Magtabi na ng, di ba, remember sa 10-20-70 rule kanina, na sinabi ko na mag-ipon na tayo, yung 20%, dito natin yan ilagay sa money line natin. Ayan yung pataasin natin na savings. Ayan yung ibili natin ng healthcare at saka, ayun, investment at saka yung, kung gusto mo pang ng mga other properties. So pagtanda mo, ayan, mayroon ka ng passive income kasi by the time na nilagay mo yan dito, tapos mamaya maturuan ko kayo kung saan yan ilalagay na mag-grow yung pera natin. So money works for you na. So may passive income ka na pagtanda natin. Yan yung goal natin na mag-ipon tayo para yung money na mag-work sa atin pagtanda natin. Ayan. So sa buhay, sa life, mayroon yung if. What if you die too soon? Ayan. Kung ikaw yung breadwinner, tapos how to protect your family? You need insurance or income replacement.
Ayan yung kumuha, kailangan natin kumuha nitong insurance. Ito yung importante na kukunin natin kasi tayo yung inasahan ng pamilya natin. Tapos, bigla tayong kinuha ni Lord, dapat may maiwan na pera para sa kanila na hindi sila maghirap pag kinuha tayo ni Lord. So, ano naman kung if you live too long, how to protect yourself? You need investment or dapat living on interest ka na pagdating ng pagtanda mo. So, you have investment. So, paano mo naman proteksyonan yung money mo na naipon mo dyan? Dapat kang magkaroon ng healthcare. You need to protect your saving by getting healthcare. So, ayan. If you get sick, you need healthcare. So, kung pagtanda mo, dapat na hayahay na lang yung life, hindi yung kanina na matanda na nagtatrabaho pa rin. So, ayan yung goal ko na pagtanda ko, hindi na ako magtatrabaho. So, sana kayo din. So, ayan. To build our wealth, ganito yon. Para kang nagtatanim talaga ng puno ng mangga. Nagtatanim ka ng pera. Dito sa IMG, matutunan natin saan tayo mag-iipon na mag-grow yung pera natin. Sa pagtanda natin, pitas-pitas lang tayo ng living on interest ka na dapat dito sa pagtanda mo. So, ayan. So, saan stage ka ba ngayon? Stage 1, stage 2, stage 3. Ito, man at work, ikaw yung nagtatrabaho para kumita ng pera. Ito ngayon, sa stage 2 na ako ngayon kasi nagtatrabaho ako ngayon dito sa Singapore, pero may money na nag-work for me. So, ang goal ko talaga na ito, money at work na for me. By the time na mag-retire na ako dito. So, dapat money na magtrabaho for me. Di ba? So, mamaya, tutunan natin yan dito. Kung member na kayo ng MG, talagang may deeper pa na explanation. So, where to invest? Saan ba tayo mag-i-invest? So, bago yan, kailangan natin matutunan itong rule of 72 na tinatawag na compounding interest. So, how do we make money work for us? So, gamitin natin rule of 72 na formulate ni Albert Einstein. So, yan, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. Example dito is 4%. And 8% and 12%. Tatlong tao to na nag-invest. Yung isang tao nag-invest dito sa 4%. So, example niya, 29, pareho sila lahat, 29, tapos may pareho silang 100,000. Tapos itong isa, dito siya sa 4% kasi gusto niyang conservative siya na tao, na dito lang siya sa 4%. So, 29 edad niya, may 100,000 siya. So, ganito yon. 72 divided by 4 equals 18 years. So, every 18 years, nagdudoble yung pera niya dito kasi sa 4% lang siya nag-invest. So, 29 siya plus 18 years, 47 na siya, nagiging 200,000 na yung pera niya. So, another 18 years, 65 na siya, na nagkaroon siya ng 400,000. Ayan yung pang-retirement na savings niya. So, ayan, may isa nakakita ng 8%. Dito naman sa 8% is 72 divided by 8 equals 9 years. So, every 9 years dito, nagdudoble yung pera. 29 din siya, plus 9 years, mayroon siyang 100,000, plus 9 years, 38 na siya, nagiging 200,000 kasi every 9 years nga, nag-interest yung pera niya dito. So, pag retirement kasi niya na pera, so 65 niya, ang na pera nito, nagkaroon na siya ng 1,600,000. So, dito, yung isa naman sa 12%, ayan, every 6 years, nagdudoble ang pera dito sa 12%. So, ayan, 29, may 100,000 din. So, plus 6 years, 35 na siya, nagiging 200,000. So, another 6 years ulit, 41, nagiging 400,000 na. So, ayan, hanggang 65 din siya, nagkaroon na siya ng 6,400,000. So, ito yung mga sikreto ng mga bangko. Di ba, ang alam lang natin, doon lang tayo sa 25%, pero si bangko pala, yung mga pera ng mga depositor sa bangko, dito pala nilalagay ni bangko. Kaya mayaman yung mga bangko. Dito pala niya nilagay para lumalago pa yung pera. So, ito na yung alamin natin na tayo din, gayahin natin si bangko na mag-invest na din tayo na kagaya ni bangko na mag-grow na yung pera natin. Kasi pwede naman pala, ngayon ko lang to alam, na pwede pala tayong mag-invest dito. So, ayan, another example, itong bata na to, mag-explain din sa inyo. It's the rule of 72. You should stay until the end of this video. Trust me, the rule of 72 is the amount of years it takes for your ROI
return on investment to double. The higher your interest rate is the least amount of years it'll take for your money to double. A lower interest rate means it'll take more years for your money to double. Example, let's take 3 individuals, all aged 18 years old. Their names are Alicia, Tyrone, and Shauna. They are all working and have saved $10,000. Each have taken their money and invested it. Alicia has invested her money at an interest rate of 4% return. To know how long it will take to double her money, we must divide 72 by the interest rate of 4%. 72 divided by 4 equals 18. This means it will take 18 years for $10,000 to double. Let's look at how Alicia's money will grow and what her age is every 18 years. At 36 years old, her money would double to $20,000. By the time she is 54 years old, her money would have doubled to $40,000. And finally, at 72 years old, her money would have increased to $60,000. Unfortunately, Alicia will have to work a job even in her old age because $60,000 at 72 years old? That's not enough money to live on. Tyrone has invested his money at an interest rate of 6%. Again, we must divide 72 by the interest rate of 6. 72 divided by 6 $20,000. At 42 years old, his money will double to $40,000. At 54 years old, his money will double to $80,000. And by the time he is 66, his money will have doubled to $160,000. This is still not enough money to live on. Shauna has a higher interest rate of 12% return. 72 divided by 12 equals 6. This means it will take 6 years for $10,000 to double. When she is 24 years old, her $10,000 would have doubled to $20,000. By the time she is 30, it would have doubled to $40,000. At 36 years old, her money would double to $80,000. By the time she is 42 years old, that initial $10,000 investment would have compounded to $160,000. At 48 years old, Shauna's investment would have increased to $320,000. At the early age of 54, Shauna can retire because her investment would have reached $640,000. As you can see, Shauna can retire at a younger age and doubles her money quicker every 6 years. Often, people think that saving money in a bank is the best way to build wealth, but leaving your money in the bank is a $600,000 mistake. Banks use the rule of 72 to make money on the cash you leave in their banks. They take 12% and leave you with 4%. They earn $600,000 with your $10,000 and give you $40,000. You must get mad at your financial situation now, not tomorrow, because anything you need today, you should have started it 5 years ago. For your future to look bright, you need to put in the work today. Peace. So, ayan. Ayan, di ba sabi ng bata na kailangan nag-invest na tayo noon pa. Hindi natin iasa lang natin sa bangko na si bangko ang nag-earn ng pera natin. So dapat natin gayahin si bangko. So would you like to be partners with these companies? Yan yung nagbibigay ng 12%, 10% na higher rate of return. So gayahin natin sa bangko na nag-invest na din dito. Dito niya inilagay yung mga pera natin sa bangko. Kaya nag-interest ng May pa tayo nito, may Mutual Fund 101 na mag-explain sa inyo, kung mga member na kayo. So, dito natin maano yan. So, may dalawang yan, direct stock or mutual funds. So, ma-explain yan pag member na kayo ni IMG. So, ayan, kung mag-save ka ng pera mo, kung gusto mo magkaroon ng 3 million kung retired, 30 years old ka ngayon, tapos in 30 years, mag-ipon ka lang ng 1,000 pesos hanggang another 30 years, so 60 years old ka. So may 3 million ka na pagdating ng mag-retired ka na. So ayan. So ayan, kung gusto mo din mas madali kang maka-earn ng million, lakihan mo lang yung hulog mo. So ayan, ma-explain pa yan pag attend kayo ng Mutual Fund 101. Ito na nga, how does mutual fund work? Ito tayo mga retail investors.
Tapos yan yung mutual fund company. Sa mutual fund company naman ang mag-invest dito sa mga Jollibee, mga PLDT, BDO, yan SM. Tapos yung mga interest na nila yan, ibalik yan sa ating mga investors. Kaya yan, dyan tayo kumikita. So ayan, 1,000 pesos, pwede na tayong mag-invest dito sa mga company na to. So ayan, isa pang video. Maraming investor ang wala talagang oras, pasensya o kakayahang bantayan ng stock market. Para sa kanila, mas okay pang ibigay na lang ang pera nila sa isang expert na siya nang bahalang dumiskarte kung saan mag-i-invest. Ang expert na yan ang tinatawag na fund manager. At ang lahat na perang binibigay sa kanya ay nilalagay sa iisang pondo. At ang pondong ito ang tinatawag na mutual fund. Ang mutual fund ay ang pinagsama-samang pera ng maraming tao at kumpanya. Depende sa diskarte ng fund manager, iniipon ito at maingat na ilalagay sa iba't ibang investments tulad ng stocks, bonds, money market, o maging ibang mutual funds mismo. When you invest in the stock market yourself, para kang nagmamaneho ng sarili mong kotse. On your way to becoming rich, pwede kang dumaan kung saan mo gusto. Bahala kang mag-shortcut, long cut, stopover. Diskarte mo na yan talaga. Pero kapag sa mutual funds ka nag-invest, para kang sumakay sa jeep. Unang-una, may mga rota yung mga yan. This means they cannot invest everywhere. They can only invest in certain things depending on how the fund was set up. The rules are set up when the fund is first created and the fund manager has to abide by them. Di ba parang sa jeep, hindi sila pwede dumaan kung saan-saan. Secondly, just like a jeep, there are fees. Whenever you invest in a mutual fund, you have to pay the fund manager. Much like the fees you pay when you get to a jeep. So ayan. Yan yung isang Soldibo Strategic Growth Fund. Ito yung isang mutual fund company na pinag-investan ko. Ayan na yung SM dyan, Ayala Corporation, yan BPI, BDO, ayan Jollibee. Ayan yung mga company na nakapaloob sa Soldibo Mutual Funds. So isa yung investment company na inano ko. So yan, when to invest? Yan nga sabi ng bata kanina na dapat 5 years ago pa. Pero ayan, the answer is yesterday dapat, but it's not yet too late. If you will, start today. Kung mga member na kayo ni IMG, ayan, mag-start na kayo kasi hindi pa huli na naman. Ayan. Kung nag-save ka ng 33 pesos a day, 1,000 a month, kung 20 years old ka ngayon, may 11 million ka, 0.8 pagdating ng retirement mo. Kung 30 years old ka, nag-invest, yan, 3.5 million na lang pagdating ng retirement age mo. 40 years old, ako, naghahabol na ako ng time, kaya dinamihan ko ng hulog ko. Yan, yan na yung mo, kung sa 12% na return. Kung matanda ka nang nag-invest, ayan, kunti na lang yung time na mag-grow yung pera mo. So, ayan. So, ayan na. Ito si Mr. Save Early. Ayan, nagsisave siya ng 20,000 a year. So, for 6 years, nag-ipon siya hanggang 6 years. 25 siya nag-start, nung 30 nag-stop. So, iniwanan lang niya yung pera nag-compound. Nung pagdating ng retirement years, 60 years old, mayroon siyang 5,446,000. Ito naman si Mr. Save Later, sabi niya, mamaya na ako mag-save. So, 31 siya nag-start. So, yan, yung 2 million na lang yung naipon niya pag-retired niya. So, ayan, Mr. Catch Up, ito na nga ako, nag-catch up na ako, kaya dinamihan ko ng hulog ko. Ayan, naka-catch up din siya, pero malaki na yung pera na hulog niya. So, ayan na yung ako nga, nag-catch up na nga ako, kaya ayan, gusto ko mag-retire ng early. So, every year you delay your savings, cost you 1 million. Ito na nga, kung nag-invest tayo sa Pilipinas, yan, Philippines becoming the 18th biggest economy by 2037. So, kung tayo, nag-invest tayo sa ating bansa, nakatulong tayo sa build project ng Duterte's administration. Ito na nga, yung mga project ni President Duterte na kung matuloy na to lahat, maganda na yung bansa natin at saka tayo nakatulong din tayo na aangat na yung bansa natin kung lahat tayo mga Pilipino nag-i-invest. So ayan, IMG International Marketing Group, ito yung mga mutual fund partners ni IMG. Ito na nga ang sa akin, Soldibo at saka Piliquity. Ayan, mas maintindihan niyo yan kung member na kayo ni IMG at
attend kayo sa ating webinar na Mutual Fund 101. Ito yung pagpilian natin na mutual fund company na partners ni IMG, Philiquity, Atram, Sun Life, FAMI, ayan, Philam Asset, yan, Soldivo. So ayan, kung member ka ni IMG, zero load fee yan. So lahat ng gusto mong mag-invest niyan, lahat ng pera na ini-invest mo, walang bawas kung member ka ni IMG. So, yan yung benefit mo pag member ka ni IMG. So one-time fee of 5,500, mayroon ka na kaagad na 1,000 doon na panimula mo sa Soldivo Mutual Funds. Mas maintindihan nyo yan pag attend pa kayo ng training dito. So ayan, kung member ka ni IMG, buo yung 100,000 na ini-invest mo. Pero kung hindi ka member, ayan, yung mabawasan ka ng load fee. Ayan yung 3%. So 97 na lang yung pera mo, yung ma-invest mo. So importante talaga na mag-member tayo ni IMG para buo yung ma-invest natin. So ayan, are you excited to invest na ba? So ayan. So ang ano natin, building a solid financial foundation, ito yung importante. Kung magawa tayo ng ating financial house, ito yung unahin natin. Ang pinaka-foundation is healthcare. Ito yung pinaka naintindihan ko dito na importante yan. Tapos protection or insurance, debt management, ano mo yung utang mo, tapos build ka ng emergency fund, saka ka mag-i-invest. Yan, build it right, build it strong. So, ayan. Kung invest ka lang kasi ng invest, wala kang healthcare, wala kang emergency fund, tapos malaking utang mo, ayan, balik ka ulit sa uno, babagsak yung financial house mo. So, yan yung, dito ko naintindihan ng ano ka-importante yung healthcare. Ayan. So, why we need to have healthcare? Ito nga, yun, reminder, healthcare is often the most neglected saving. Sadly, it is also the usual reason of family bankruptcy. Ito na nga kasi yung isa kong kaibigan na invest lang sila ng invest. May magandang bahay, mga kotse, mga sasakyan, jeep. Ayan, may kondo pa na pinarintahan. Pero walang healthcare nung na-hospital na, nagkasakit na yung asawa niya. Ayun, lahat ng mga ari-arian nila nabenta nila para pangbayad sa hospital. Ayan na nga, na-bankrupt sila. So ayan yung karamihan sa mga Pinoy na balik sa uno. So two scenario that we have to be prepared for. Ito yung, what if I die too soon? Who will take care of my family? Ayan ang solution, life insurance. Ayan ang kinuha ko. What if I live too long naman? Who will take care of me pagtanda ko? Solution, investment ang long-term healthcare. Yan yung kinuha ko. So don't have healthcare insurance. Ito yan ang worst na mangyari sa'yo. Kung wala kang health insurance, ayan, dyan ka sa sa government yan, umaasa ka dyan, pila-pila ka dyan sa PCSO. Pero kung mayroon kang healthcare, ayan, hayahayong life mo, diyan ka sa private hospital, private room. So ayan, hayahayong buhay. So kayo na lang mag-ano dyan. May ano pa tayo dito, may discussion about healthcare din. So attend lang kayo ng learning dito. So medical expenses, ang talaga. So ayan, yung iba, nagsabi na may PhilHealth naman ako, okay na yon. Pero tingnan mo yung PhilHealth ngayon, di ba, mayroon ng yan, Commission on Audit worried about PhilHealth sustainability over 4.75 billion net loss. Yon nga, corruption na nga doon sa PhilHealth. So yan, final test of a good healthcare, bago ka kumuha ng healthcare, tingnan mo muna tong apat na to na kung may magamit ka ngayon, may magamit ka per liter pagtanda mo, at saka yung may insurance, at saka itong may money growth. Ito yung kailangan mong matingnan bago ka kumuha ng healthcare. It must have all the 4 cornerstone. Ayan, huwag ka lang kukuha na hindi mo yan tinitingnan. So why own a long-term healthcare? Ito yung, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. Ako, dito may healthcare ako dito, pero pag uwi ako sa Pinas, wala na to kasi temporary nga tong healthcare na binigay ng amo ko. Pero ayan, most sickness appear when you retire. Pagtanda natin, di ba? Doon na pag-retire na natin, doon na yung mga sakit-sakit lumalabas. So, ayan, kailangan nating healthcare. So, healthcare is very expensive at old age. Totoo yan, mahal na. Kapag tumanda ka na, tapos saka ka kukuha ng healthcare, ayan, mahal na yan. Ngayong habang bata ka pa, mura pa yan, kukunin mo na yan. Nung hindi mo pa kailangan, dapat kumuha ka na yan. So most people are focused on building wealth without health insurance. Ayan, they lost everything after one major illness or accident. Yan yung nangyari sa kaibigan ko.
nawala lahat yung sa kanilang mga ari-arian. So to have peace of mind, provide protection for yourself, at get a healthcare, and your family, get insurance while building your wealth. Ito na yung ginawa ko ngayon. So ayan. So kumuha na ako nito, invest for 7 years. Ayan, Kaiser Savers Plan. Ito yan, 7 years mo lang ipunin to, mag-ipon ka lang ng 7 years, be protected for the rest of your life. Ito na yung 3-in-1 savings plan. May healthcare na mayroon na, tapos may life insurance, may investment. So number 1 name in the healthcare. The beauty of Kaiser is when you get sick, it is a health fund. And if you don't get sick, it will become a savings. So yan yung kinuha ko. Ayan yung Kaiser, complete Kaiser plan. Financial plan. Kasi may insurance na dyan. If I die too soon, mayroon nang makuha yung family ko. Tapos may long term na din kung mabuhay pa ako ng matagal, ayan, may protection ako sa aking healthcare pagtanda. Tapos may investment na din. So ayan, money grow, nag-grow na yung pera mo diyan. Ito yung Ultimate Kaiser Health Builder na 7 years mo lang mag-ipon, may ka na, insurance coverage ka na diyan, may healthcare benefits ka na. Tapos ayan, physical and dental physical and examination and dental coverage ka na, may coverage ka na dyan. So pre-existing illness is not covered pa dito sa habang nagbabayad ka pa. Pero pagdating ng insured ka pa rin dyan. Pagdating ng 8 years, stop ka na nagbayad, di ba? So ayan, nag-grow na yung pera mo dyan. Pre-existing illness covered na dyan. Tapos yung pera mo, nag-grow na yan, 3 to 10%. So ayan na yung sinasabi ko kanina, kung nag-ipon ka ng healthcare mo, nag-save ka ng 20% na sahod mo, ibili mo ng healthcare mo. Halimbawa, kumuha ka nito, ayan, pagdating mo ng maturity nito, mayroon ka ng pera na mag-work for you. Ayan, 22 years old siya dito, example dito, kumuha siya ng key 100, tapos 29 siya, tapos na siyang nagbayad, hinayaan na lang yung pera na mag-grow. 42 siya, healthy pa rin siya, hindi niya nagamit yung healthcare niya dito, benefits, so nagiging bonus yan, nakuha niyang 350,000. So buong pera niya na pag maturity, may 1 million na siya. So hinayaan pa rin niya kasi healthy pa rin siya hanggang 60. Mayroon na siyang 6 million pagdating ng 60. So hinayaan pa rin niya hanggang 65. Mayroon na siyang 10 million dyan. So ayan na yung money works for you na pagtanda mo. Yan yung itatanim mo pagdating ng sahod mo kada buwan, tanggalan mo ng 20%. So wag mong lahat gastusin. Sahuran mo sarili mo. Ito yun, ibili mo ng healthcare plan mo. So ayan. So yung sa akin, ito yung kinuha ko. Level 1 of investment, ayan na nga, healthcare. Ayan, kasi kung kumuha ka ng Kaiser, mayroon kang parang parang bank book din na nagkaroon ka ng ito yung mga lahat ng hinuhulog mo, makikita mo dyan kasi bigyan ka ng account. So statement of account mo din. So ayan yung mga ma-explain to kasi mayroon tayong sariling din nito, training. Kung 10 to 40 years old, ito yung tapos kanina yung example, key 100, ito na nga 1 million pagdating ng maturity. So ma-explain ba to pagdating ng attend kayo ng Kaiser 101 na training. So tanongin lang din ninyo yung nag-invite sa inyo kung saang plan ang gusto ninyo na mag-ipon kayo. Depende din sa edad. Ayan, kung mayroon kang Kaiser Healthcare Builder, ayan yun, kumpleto na yung financial house mo. Mayroon ka ng long term dyan sa Kaiser, may protection or life insurance, ang utang mo lang tanggalin mo, tapos build ka rin ng emergency fund. Tapos ayan, kung gusto mong ma-eliminate yung mga utang mo, business ownership program, nandito din sa IMG kung gusto mong magkaroon ng extra income, pangbayad sa utang mo. Maturuan ka din dito. Kung member na kayo ni IMG, may deeper training pa tayo dyan. So you have to build a solid financial foundation. Kung ganito ang sundin mo, mayroon ka talagang maipon pagtanda mo. So Kaiser Maturity Policy Claim, ito yan, naka-claim na sila, naka-claim na sila ng policy nila. So ayan. Marami na sila. Si Coach Jen at saka si Coach Rochelle, na-claim na nila yung free Kaiser frame nila. At saka dalawa yan. Kung member kayo ni IMG, mayroon kayong Kaiser and IMG frame. Libre yan.
So yan na, marami ng Kaiser dyan, ano kayo, research din kayo sa inyong sariling research. Yan. Sa Robinson, sa mga SM, sa Makati, ayan, sa Cebu, sinong taga Cebu dyan. So ito tayo, kung tayo yung kumakayod para sa pamilya natin kasi mahal natin sila, para mabigyan natin sila ng comfortable life. So tayo yung kumakayod. Tapos kung hindi tayo naghanda, hindi tayo kumuha ng healthcare or insurance, kawawa sila, babalik sila sa poverty. Pero kung mayroon tayong healthcare insurance and ito, ganito, may sasalo sa atin kung kunin tayo ni Lord bigla-bigla. Hindi natin alam, di ba? So may maiwan sa pamilya natin. So nandyan pa rin sila sa comfortable life or depende sa kinuha mong healthcare. So next is, ayun, pag nag-retire ka, alin ka dito? Gusto mo ba, nagbibilang ka ng barya pag retired ka na? Or yung hayahay na life na enjoy ka na sa beach? So may choice ka ngayon. Ikaw yung mamili. Ito, how to be truly rich. Ito nga, financial literacy dito sa IMG, financial literacy education. Increase cash flow dito din sa IMG. Kung member na kayo, mayroon tayong dito, business training, or kung gusto nyo sasali sa entrepreneurship program ni IMG, mayroon. Mag-guide kayo kung member na kayo. Tapos healthcare or long-term, short-term, dito din sa IMG, yan na nga, Kaiser. Tapos income protection, ayan na nga, kuha ka ng insurance. Yan, eliminate debts, tanggal ng utang. Ako din, natanggal na yung talaga, wala na akong utang, awa ng Diyos, mula nang nag-IMG member ako. Ayan yung nilagay ko sa bangko lang. Tapos yung investment ko, ayan yung in-invest ko doon sa mutual fund at saka sa healthcare ko. So ayan, isa pang video. The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free unlimited financial education seminars, workshops, and exclusive financial books. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from the country's leading healthcare providers. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members, with 50,000 life insurance coverage and 24/7 memorial concierge services. Access to the multiple option super term life insurance products designed by the country's top provider exclusively for IMG members. Free investment seminars. Invest in mutual funds at zero entry fees. Access to a stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. Convenience and peace of mind for your funeral needs with the country's first 24/7 memorial concierge services. Free for all members and their immediate families. Protect your assets by creating your own corporation at members' discounted price. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Enjoy exclusive products and services from the country's leading telecommunications company. Exclusive mobile-based money platforms for daily cash transactions. Anytime, anywhere. Save money while getting the best protection for your property and other assets from the best providers at the least possible price. Enjoy exclusive discounts and best payment terms from the country's leading property developers. Get exclusive tuition and course fee discounts from an international IT training and education provider.
exclusive member care with Vision Care. Get free IMG and Kaiser frames and free computerized eye exams. Unlimited free consultation and discounted medical services benefit for members and their immediate families through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Exclusive discounted rates for ozone therapy. The latest and safest technology to defeat pain and defy the aging process. Exclusive member discounts on medicine from leading pharmacies nationwide. Be your own financial educator. Become debt-free. Enjoy your own time. Get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through the IMG's Travel Rewards Program. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for senior marketing directors and executives. IMG, exclusive to members. So, ayan. Oy. Tayo. So, ayan. Optional lang na itong Fidelity na 500 pesos. Idagdag mo lang sa yung membership na 5,500, so 6,000 para makuha mo din yung 50,000 na life insurance sa Fidelity. So ayan, kung may ka na, IMG member ka na, mayroon ka nitong portal na to. Magkaroon ka ng Soldibo Mutual Fund na starting niyan 1,000 kaagad. Sa 5,500 mo, may 1,000 ka na para sa starting mo sa Soldibo Mutual Funds. Tapos kung kumuha ka nga ng 500 na Fidelity, mayroong 6,000 na insurance. At saka yan, Everest, yun na-explain na kanina sa yung pre-memorial services, Everest Memorial Services. Tapos may ka na kaagad, 100,000 na accident insurance. Ayan na nga yung Vision Care na na-claim na ni Coach Jen at saka ni Coach Rochelle yung sa kanilang frame kasi kailangan nila ng eyeglass. Tapos ayan, kung magpa-check up ka, yun, may mga ka din sa Kaiser Medical Health Clinic. Kahit magpa-check up ka yan everyday. Ayan, Dominitol, mamaya, kung gusto mong mag-online business, may maturuan ka din ng yan dyan sa Dominitol. At saka Kaiser na, kung kumuha ka itong Kaiser Savings Plan, mayroon ka ng portal na yan, mga yan. So, ayan, ako, pinuntahan ko talaga yung IMG office sa Makati, ang laki ng building doon, tapos yung Kaiser. So, ayan na nga yung Fidelity ko na 50,000. Ayan, kung kunin man ako ni Lord, yung may 50,000 na yung pambili ng kabaong yung family ko, hindi na sila maghirap pa ng pambili ng kabaong ko. So, ayan, kung member ka ni IMG, ayan, save money by DIY. Kung ikaw si IMG member ka ni IMG, automatic ka makapag-invest dyan sa healthcare, insurance, investment, general insurance, ayan, real estate, and others. Pero kung hindi ka member ni IMG, dadaan ka ng mga agent dyan. So, dadaan ka ng middleman. So, ayan, business program ni IMG, yan ang income projection mo. Kung member ka na ni IMG, ayan, kung may 20% ka na kaagad na kung mag-join ka ni IMG tapos mag-own ka ng Kaiser or Manila Bankers, ma-explain to pag member na kayo kasi may separate na training about this kung gusto nyo mag-increase ng cash flow. I-share mo lang si IMG tapos ayan, may income ka talaga dito sa IMG kung i-share mo yung mission ni IMG. So ayan, ma-discuss pa yan. So ayan, one-time fee of 5,500, dagdagan mo lang ng 500 na Fidelity para makuha mo yung 50,000. Tapos own a Kaiser, Ultimate Health Builder. Tapos be a campaigner and share mo lang si IMG how IMG help you. Yan gaya ko, paano ako nabago ni IMG. Kaya sinishare ko lang, kaya ayun, marami na rin akong natulungan. So, ayan, nag-earn na ako sa IMG. Build a business that you can pass on to your family.
Ayan, ano lang dito, renewal fee of 1,500 every year para continue pa rin lahat ng benefits mo. Ma-avail mo pa rin lahat ng benefits mo dito. Yung 100,000, yung 50,000, yung mga lahat ng benefits ni IMG, ano ka pa rin. So, 1,500 lang yan every December. So, ayan, mas maintindihan nyo pa yan kung member na kayo ni IMG kasi nandoon lahat sa portal ninyo ang learning. May mga video na doon. So, ayan, people behind IMG, si Corina Sanchez yung sa IMG, ambassadors natin, si Boy Abunda sa Manila Bankers. Tapos, si Sharon Cunita naman sa Kaiser. Ito yung Big Three, si Sir Joanne, si Sir Bart, si Sir Noel. And mayroon silang programa doon sa DZMM, Kapi at Salita, every Saturday, 6 a.m. to 7 a.m. yata. Na-change na yung time. Kasi dati, 5 a.m. Pero naging 6 a.m. na yata ang start nila. Ayan. So, attend lang kayo ng mga learning pa dito kasi marami pa kayong matutunan at saka mabago talaga buhay nyo, gaya ko. So, ayan. Ayan na si Brother Bo Sanchez, yung nag-ano ng prayer, si Boss Rex Mendoza, at saka yung Big Three. Ayan, IMG, ayan, we are the community of savers and investor, kaya join na kayo sa amin. Ayan, talagang nabago yung buhay namin dito sa IMG. Ayan, changes people's lives. Yan si IMG. So if you are born poor, it's not your mistake. Pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. But if you die poor, it's your mistake na. Kasi yan, lalo na ngayon, natutunan mo na mayroon palang paraan para guminhawa yung life natin. Lalo na sa ating pagtanda na wala na tayong work. So ayan, mistake mo na yon. So thank you very much. Nag-extend tayo ng time. So for inquiries lang, lisabranca1970@gmail.com. I-email nyo lang ako or sa FB Messenger, pwede din nyo ako ma-reach out. Or yung mga nag-invite sa inyo, tanungin lang niyo, magpa-assist kayo kung paano kayo mag-join dito sa ating community. Ayan. Thank you. May tanong? May naintindihan? Thank you so much. Ayan, open na.